Sa isang barangay sa Muñoz, Nueva Ecija, ang maghapong katirikan ng araw ay unti-unting napapalitan ng lilim ng dapit hapon. Sa gitna ng ganitong tanawin, si Mang Armando, isang matibay at masipag na magsasaka, ay naglalakad papunta sa kanyang munting kubo sa tabi ng pastulan. Bitbit ang galon-galong gatas na nakukuha niya araw-araw mula sa kanyang mga kalabaw, hindi may tinta ang lalim ng pag-aalala sa kanyang mukha. Nakasalubong niya ang kanyang may bahay na si Aling Evelyn, na may bitbit ding mga hugasang gamit sa paggagatas. "Kumusta ang pagtitinda ng gatas ngayon, Armando?" tanong ni Aling Evelyn. Ang kanyang boses ay mahina sa kapaguran. "Mahina pa rin, Evelyn. Marami na ang nag-aalaga ng kalabaw dito sa atin, tumataas ang kompetisyon, bumababa ang presyo," tugon ni Mang Armando habang hinuhugasan ang kanyang mga gamit. Sa loob ng kanilang munting tahanan, nag-usap sila tungkol sa kanilang sitwasyon. "Nakapagdesisyon ka na ba sa ating gagawin? Alam mo naman na kailangan nating bayaran ang matrikula ng mga bata sa susunod na linggo," ani Aling Evelyn, na may halong pag-aalala sa kanyang tinig. Tumingin si Mang Armando sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang 5 natitirang kalabaw na masayang naglalaro sa putikan. "Napag-isipan ko na, Evelyn. Marahil ay kailangan nating magbenta pa ng ilan sa ating mga kalabaw. Mahirap man, pero kailangan nating isipin ang kinabukasan ng mga bata." Nakahinga ng malalim si Aling Evelyn, pilit kinakalma ang sarili. "Alam kong mahirap ito para sa'yo, lalo na't matagal mo nang kasama ang mga kalabaw na yan. Pero tama ka, ang edukasyon ng mga bata ang dapat nating unahin." Nagpatuloy ang kanilang usapan habang naghahanda ng hapunan. "Nakakalungkot isipin na kailangan nating gawin ito," sabi ni Mang Armando, habang pinipigilan ang kanyang damdamin. "Pero kung ito ang tanging paraan para maitaguyod natin ang pag-aaral ng mga bata, gawin natin ito," dagdag niya, habang tinitignan ang larawan ng kanilang mga anak sa dingding, na kapwa nagsusumikap sa kolehiyo. "Magiging maayos din ang lahat, Armando. Basta't magkasama tayong haharap sa mga pagsubok, malalampasan natin ito," sagot ni Aling Evelyn, sabay abot ng kanyang kamay sa asawa. Matapos ang hapunan, sa ilalim ng madilim na kalangitan na tanging mga bituin lang ang saksi, tahimik na nagdasal si Mang Armando sa tabi ng kanilang munting altar. Humingi siya ng gabay at lakas upang harapin ang mga darating na pagsubok. Nakatulog sila ng gabing iyon na may bigat sa dibdib ngunit may kapayapaan din sa puso, na bukas ay magdudulot ng bagong pag-asa at solusyon sa kanilang mga problema. Sa paglubog ng araw sa bayan ng Muñoz, habang naghahanda ang kalangitan para sa gabi, nang ibabaw ang katahimikan sa bukid ni Mang Armando. Ang malamig na simoy ng hangin ay nagdala ng pangakong pagbabago. Matapos ang hapunan, nagpaalam si Mang Armando sa kanyang may bahay na si Aling Evelyn upang siya'y maglibot sa kanilang pastulan, isang gawain niya tuwing gabi bilang pagtiyak sa kaligtasan ng kanilang mga natitirang kalabaw. "Ingat ka, Armando. Huwag kang magtatagal sa labas," paalala ni Aling Evelyn habang tinatapos ang pagliligpit sa kusina. "Titingnan ko lang ang mga kalabaw, Evelyn. Agad akong babalik," tugon ni Mang Armando. Habang naglalakad siya sa ilalim ng mga bituin, kinakausap niya ang sarili, "Kailangan kong siguraduhing maayos ang lahat. Di ko alam kung kailan ako muling makakabili ng bagong kalabaw kapag ito'y naibenta na." Ang kanyang isipan ay puno ng mga agam-agam at pangarap para sa kanyang pamilya. Sa di kalayuan, isang mahinang ungol ang kanyang narinig mula sa bakod. Dala ng pag-aalala, nagmadali siyang lumapit. Sa ilalim ng buwan, nakita niya ang isang kakaibang nilalang, isang duwende, na ang kanyang damit ay gawa sa mga dahon at balat ng puno, nakasabit sa bakod. "Kaawa-awang nilalang, paano ka napunta rito?" tanong ni Mang Armando sa duwende, habang maingat niyang inaalis ang mga sanga na nakapulupot sa maliit na katawan nito. "Salamat, tao," sambit ng duwende, ang kanyang tinig ay parang musika ng kalikasan. "Ako'y nasabit habang naghahanap ng masisilungan sa inyong bakod. Ayos ka lang ba, kaibigan?" tanong ni Mang Armando, habang inaalalayan ang duwende patungo sa isang ligtas na lugar. "Ayos lang naman ako. Tinulungan mo ako kaya nais kong gantihan ang iyong kabutihan," sagot ng duwende, ngumiti ito na tila may lihim na kapangyarihan. "Bibiyayaan ko ang iyong mga kalabaw para magbigay ng pinakamasarap at pinakamakremang gatas." Napaisip si Mang Armando, hindi siya sigurado kung maniniwala sa sinasabi ng duwende. Ngunit sa kanyang puso, isang sinag ng pag-asa ang sumikat. "Kung ito'y totoo, malaking tulong ito para sa aking pamilya.
Nakikiusap ako, gawin mong kapaki-pakinabang ang regalo na ito. Huwag lamang para sa yaman kundi para sa kabutihan, dugtong ng duwende habang unti-unting lumalabo at nagiging bahagi ng gabi. Naiwan si Mang Armando na nakatayo. Umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang pangako ng nilalang. Marahil ito na ang simula ng pagbabago, bulong niya sa sarili habang naglalakad pabalik sa kanyang tahanan. Ang puso ay magkahalo ng pag-asa at takot sa hindi pa batid na kinabukasan. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, gumising si Mang Armando na puno ng pag-aalinlangan at pananabik. Hindi pa rin siya lubusang naniniwala sa mga pangyayari kagabi, ngunit hindi may kakaila ang kakaibang damdaming yumiyakap sa kanya. Paano kung totoo nga, tanong niya sa sarili habang naghahanda para sa paggagatas. Sa paglabas niya ng bahay, sinalubong siya ng malamig na simoy ng hangin. Ang mga kalabaw ay tila mas masigla kaysa dati, na nagbigay sa kanya ng isang hindi maipaliwanag na kasiyahan. Dala ang balde at upuan, nagtungo siya sa pastulan at nagsimulang maggatas. Habang dumadaloy ang gatas, napansin niyang ito ay mas makapal at mas maputi kaysa dati. Tila iba nga ang gatas ngayon, bulong niya sa sarili habang titig na titig sa kakaibang kalidad ng gatas na lumalabas. Pagkatapos ng paggagatas, dala ang balde ng gatas, pumunta siya sa kusina kung saan naghihintay si Aling Evelyn. Evelyn, tingnan mo ito. Hindi ako makapaniwala, ngunit tila totoo ang sinabi ng duwende. Si Aling Evelyn, bagaman nagtataka, ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Armando, gatas ba natin talaga ito? Parang krema ang kapal at napakaputi nito, sabi niya habang inaamoy at sinusuri ang gatas. Oo, at ito ang gatas na naani ko ngayon lang. Hindi ako makapaniwala, tugon ni Mang Armando, hindi maikubli ang excitement sa kanyang mukha. Dapat nating subukan ito sa palengke ngayon din. Ito na siguro ang sagot sa ating mga panalangin. Habang naglalakbay sila patungo sa palengke, kapwa sila kinakabahan at sabik sa magiging reaksyon ng mga tao. Pagdating nila, agad nilang inilatag ang gatas sa kanilang pwesto. Gatas ng kalabaw. Sariwa at kakaiba ang lasa, sigaw ni Mang Armando, habang inaanyayahan ang mga mamimili na lumapit. Isang babae ang lumapit, kilala sa palengke bilang isang mahilig sa gourmet foods. Parang kakaiba ang gatas mo, Mang Armando, tanong niya habang tinatanggap ang iniaabot na tasa ni Aling Evelyn. Matapos niyang tikman, napamangha ang babae. Ito'y kakaiba nga, napaka-krema at masarap. Paano mo ito nagawa? Nagkatinginan sina Mang Armando at Aling Evelyn, ngunit nagpas siyang manatiling lihim ang tungkol sa duwende. Biyaya po ito, ma'am. Espesyal lang siguro na pag-aalaga sa aming mga kalabaw, sagot ni Mang Armando ng may ngiti. Hindi nagtagal, lumapit ang iba pang mamimili, naakit sa usap-usapan. Ang bawat papuri at paghanga mula sa kanila ay nagdulot ng labis na kasiyahan kay Mang Armando at Aling Evelyn. Naging mabili ang gatas, at sa pagtatapos ng araw, naubos ang kanilang paninda. Sa kanilang pag-uwi, puno ng pasasalamat ang kanilang mga puso. Akala ko'y isang pangarap lang ang lahat ng ito, sambit ni Mang Armando habang hawak ang kamay ng kanyang asawa. Ngunit ngayon, tila may pag-asa na tayong may ahon ang ating pamilya. Oo, Armando. At sa lahat ng ito, huwag nating kalimutan na magpasalamat sa biyayang ito. Marahil ito nga ang simula ng bagong kabanata sa ating buhay, sagot ni Aling Evelyn, ang mga mata ay puno ng luha ng kagalakan at pag-asa. Sa mga sumunod na araw, hindi mapigilan na pag-usapan sa palengke ang tungkol sa masarap na gatas ni Mang Armando. Dahil sa patuloy na pagdagsa ng mga mamimili, napilitan silang dagdagan ang produksyon ng gatas. Sa kabila ng kanilang pagiging abala, naramdaman ni Mang Armando at Aling Evelyn ang pangangailangan na mas higit pang maunawaan at mapanatili ang kalidad ng kanilang produkto. Isang hapon, habang naghahanda sila ng paninda, bumisita si Ginoong de la Cruz, isang negosyante na kilala sa pagtulong sa mga lokal na magsasaka na palawakin ang kanilang negosyo. Magandang hapon, Mang Armando, Aling Evelyn. Narinig ko ang tungkol sa inyong espesyal na gatas at nais kong makita kung paano ko kayo matutulungan na mapalaki pa ang inyong negosyo, ani Ginoong de la Cruz habang nakikipagkamay. Magandang hapon po, Ginoong de la Cruz. Malaking karangalan po para sa amin ang inyong pagbisita. Pasensya na po kayo sa aming maliit na espasyo, sabi ni Mang Armando, habang inaanyayahan ang bisita na maupo sa kanilang munting sala. Habang nag-uusap, ipinaliwanag ni Ginoong de la Cruz ang kanyang plano. Nakita ko ang potensyal ng inyong produkto.
Gusto kong tulungan kayo na makapasok sa mas malalaking merkado, kabilang ang mga gourmet shops at high-end restaurants. Bukod dito, maaari tayong mag-organisa ng mga food fair at tasting events para mas lalo pang makilala ang inyong gatas. Nagpalitan ng tingin si Mang Armando at Aling Evelyn. Talaga po, hindi po ba masyadong malaki yan para sa katulad namin? Tanong ni Aling Evelyn. Ang kanyang tinig ay halo ng pag-aalala at pagkasabik. Totoo, maaaring mukhang malaki ito, ngunit nandito ako para gabayan kayo sa bawat hakbang. Ang kailangan lang namin ay ang inyong dedikasyon at ang patuloy na paggawa ng dekalidad na gatas, tugon ni Ginoong de la Cruz. Pinag-usapan nila ang mga detalye, kabilang ang pag-upgrade sa mga pasilidad at pag-training ng mga karagdagang tauhan. Habang tumatagal ang usapan, unti-unting nabuo sa isip ni Mang Armando ang isang malinaw na larawan ng hinaharap. Kung ito ang magiging daan para mas mabigyan ng magandang kinabukasan ang aking pamilya, handa kaming sumubok, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Mahal, ito na ang pagkakataong hinihintay natin. Sigurado akong masusuklian din ang lahat ng ating pagsisikap, sambit ni Aling Evelyn, habang mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang asawa. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, nagpasalamat si Ginoong de la Cruz at nangakong babalik sa susunod na linggo para simulan ang mga kinakailangang paghahanda. Habang papalubog ang araw, kapwa nila naramdaman ang bigat ng responsibilidad, ngunit higit dito ang pananabik sa bagong kabanatang magbubukas para sa kanilang pamilya. Kakayanin natin ito, Evelyn. Hindi tayo pababayaan ng tadhana, bulong ni Mang Armando habang pinagmamasdan ang langit na unti-unting nagiging kulay dugo sa paglubog ng araw, sumisimbolo sa bagong yugto ng kanilang buhay na puno ng pag-asa at pangarap. Sa isang lokal na food fair sa Muñoz, Nueva Ecija, ipinakita ni Mang Armando at Aling Evelyn ang kanilang espesyal na gatas sa mas malawak na madla. Ang kanilang booth ay pinalamutian ng mga larawan ng kanilang mga kalabaw at mga pastulan, at puno ng mga flyer na nagpapaliwanag sa kakaibang kalidad ng kanilang produkto. Si Mang Armando, bagamat kabado ay nag-uumapaw sa pag-asa habang inihahanda ang kanilang gatas para sa tasting session. Habang abala si Aling Evelyn sa pag-aasikaso sa mga bisita, isang lalaking naka-business attire ang lumapit sa kanilang booth, na may dalang malaking ngiti sa kanyang mukha. Magandang araw po. Ako si Mr. Javier, supervisor sa isang kilalang ice cream company. Nabalitaan ko ang tungkol sa inyong produkto at gusto ko sanang tikman ang inyong sikat na gatas. Nagpalitan ng sulyap sina Mang Armando at Aling Evelyn, parehong nakaramdam ng pagkabigla at excitement. Magandang araw din po, Mr. Javier. Ikinagagalak po namin kayong pagserbisyuhan. Narito po ang aming gatas, sana po ay magustuhan ninyo, sabi ni Mang Armando habang maingat na naglagay ng gatas sa isang malinis na baso at iniabot ito kay Mr. Javier. Matapos tikman ang gatas, lumitaw ang isang malalim na paghanga sa mukha ni Mr. Javier. Ito'y talagang kahanga-hanga, sobrang creamy at yung lasa, napakasarap. Paano ninyo ito nagagawa? Nagkatinginan muli ang mag-asawa, nag-aalangan kung ibabahagi ang tunay na pinagmulan ng kanilang gatas. Ngunit pinili nilang manatiling praktikal sa kanilang paliwanag. Natural po at organic ang pag-aalaga namin sa aming mga kalabaw, sir. Siguro po, dahil na rin sa pagmamahal at dedikasyon namin sa aming gawain, tugon ni Aling Evelyn ng may ngiti. Kahanga-hanga, sabi ni Mr. Javier, tila nag-iisip ng malalim. Gusto sana naming makipag-partner sa inyo para maging supplier ng gatas para sa aming mga premium ice cream products. Sa tingin ko, ang inyong gatas ang eksaktong hinahanap namin para makalikha ng isang bagong flavor na tiyak na magugustuhan ng marami. Sa mga salitang iyon, halos hindi makapaniwala ang mag-asawa. Napuno ang kanilang puso ng saya at pagtataka. Talaga po, napakalaking oportunidad po niyan para sa amin, sabi ni Mang Armando, ang kanyang tinig ay halos nanginginig sa tuwa. Oo, at gusto naming simulan agad ang pag-uusap para sa kontrata at iba pang detalye. Sigurado akong magiging maganda ang partnership na ito para sa ating pareho, dagdag ni Mr. Javier. Habang nagpapatuloy ang usapan, unti-unting nag-sink in sa mag-asawa ang realidad ng kanilang bagong yugto ng buhay. Ang simpleng buhay sa bukid na kanilang kinagisnan ay unti-unting nagbabago, nagbubukas ng bagong mga pagkakataon hindi lamang para sa kanilang pamilya kundi para sa buong komunidad. Nagpapasalamat si Mang Armando sa mga bituin na tila nakangiti sa kanila mula sa kalangitan. Mula sa simpleng pangarap, hanggang sa hindi inaasahang biyaya,
Evelyn, hindi lang ito para sa atin, para ito sa lahat. Ito ang simula ng bagong kabanata ng ating buhay. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at pananabik sa kung ano pa ang maaaring dalhin ng bukas. Sa paglipas ng mga taon, malaki ang ipinagbago ng sakahan ni Mang Armando. Mula sa 5 kalabaw na kanyang inalagaan sa simula, lumago ang kanyang kawan dahil sa pangangailangan ng kanyang lumalaking negosyo. Sa tulong ng panimulang biyaya ng duwende, patuloy ang pagdami ng kanyang mga kalabaw, at ang bawat isa sa kanila ay pinagkalooban din ng parehong himala sa paggawa ng pinakamasarap na gatas. Armando, kailangan na nating magdagdag ng mga kulungan at kailanganin din natin ng bagong pastulan, paalala ni Aling Evelyn isang umaga habang pinag-uusapan nila ang kanilang plano sa dumaraming kalabaw. Tumango si Mang Armando. Tama ka, Evelyn. At sa pagdami ng mga kalabaw, kinakailangan na rin natin ng karagdagang mga manggagawa. Mabuti na lamang at marami sa ating mga kapitbahay ang naghahanap ng trabaho. Sa paglipas ng panahon, hindi lamang ang kanilang gatasan ang lumago kundi pati na rin ang kanilang komunidad. Dahil sa pagdami ng trabaho, marami sa kanilang mga kapitbahay ang nabigyan ng oportunidad na magkaroon ng matatag na pinagkakakitaan. Bumabalik ang duwende paminsan-minsan upang tingnan ang paglago ng sakahan at upang biyayaan ang bawat bagong kalabaw na nadadagdag sa kawan. Sa isang dapit hapon, habang pinagmamasdan ni Mang Armando ang paglubog ng araw, bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng pinagdaanan nila, mula sa pagiging isang maliit na magsasaka hanggang sa maging isang kilalang tagapagtustos ng dekalidad na gatas. Punong-puno ng pasasalamat ang kanyang puso, hindi lamang dahil sa tagumpay ng kanilang negosyo kundi dahil sa kung paano ito naging instrumento upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang pamilya at mga kababayan.